Nasigawan ako ng hapon. Nice ride. What? The land of the rising sunset. Diyan tayo pumunta sa Omi Hotaru. Konnichiwa. Pupunta kayo dito sa Japan at bumomotor kayo. Isa to sa mga dapat nyo mapunta. Okay. Tayo naman ay magna-night ride 4 PM pero padilim na yan. 4:30 madilim na yan sigurado. Pupunta tayo sa... Saan nga ba tayo pupunta? Basta pupuntahan tayo dun sa may Tokyo Bay. Let's go. Kanina pala guys, medyo kinabahan ako, tsaka medyo nawalan na rin ako ng gana mag-drive kasi nasigawan ako ng hapon. Parang may, kasi diba syempre intersection, so pag right ka kailangan gigitna ka tsaka kagaganon. Pag right ka sa dito sa Japan, kailangan nasa inner ka, papasok ka doon kasi baliktad niya yung daan dito eh. So hindi ko alam kung may stoplight ba doon na nagi-green yung pakanan para pwede na, o naka-green lahat tapos papaunahin mo lang siguro yung kasalubong. Parang hindi ko siya napansin, nalito ako. So parang sinigawan niya ako, tapos parang basta sabi niya, Chinese ata yun eh, parang ganun. Parang may narinig pa nga ako, parang tunog dura. Kaya medyo nahiya ako. Japanese people, sumimasen, I don't know what I did. Sorry, is foreigner me? I don't know. Pasensya po sa mga Japanese people of Japan. Kuminasay. So yun guys, panoorin nyo yung previous video ko para malaman nyo kung paano mag-rent ng motor sa Japan at paano makapag-drive ng motor sa Japan. Yun, panoorin nyo na lang yung previous video ko. Tapos doon na hindi siya detailed, pero nandun yung mga steps talaga na hindi nyo makikita sa ibang Pinoy YouTubers na pumunta dito sa Japan. Siguro dahil excited din sila, hindi na rin nila na-document. Tayo excited tayo pero dinocument talaga natin. Sa sunset na agad. Lain tulong nung cellphone holder natin. So yun, boom, babanggain pa niya. Yan ang kamote. Kamote yan, no? Yes, may kamote. Hindi lang ako yung kamote. Akit tayo dyan. Akit tayo dito sa flyover. Ang ganda dito sa Japan guys. Talaga, kakaiba. Ibang experience. Sindaan, yung culture, yung rules. Kakaiba talaga. Yung lamig, yun talaga yung kakaiba, yung lamig. Haneda, Kawasaki, Kamata. Tsaka nakalagay naman kung expressway parang may purple sign, tas purple na daan. Okay, so alam ko na guys. Kanina pala yung sinabi ko na sigawan ako, napagalitan ako nung hapon. Hindi naman pala ako mali sa stoplight. Mali ako na hindi ko siya pinauna. Yan, dapat kasi kakanan ako doon pero hindi ko pinauna. Parang uunahan ko pa siya kasi hindi ko rin alam kung ba't uunahan ko siya. Yung pala dapat paunahin mo siya kasi priority siya, right of way sila. So yun ang kaibahan ng ng right of way sa Pinas tsaka right of way sa dito sa Japan. Si Harley Davidson, my guy. Brum brum. Nice ride. Ang angas ng V-twin no? Sheesh. Classic. Yun yung mga, kaya dito sa Japan uso yung mga chopper kasi marami silang Harley, pero marami ring sports bike. Pero bihirang nakamotor sa kalsada. Siguro bilang lang. Pero yung mga bike, bisikleta, yun ang marami talaga.
Hapon siya, no? Pero yung itsura niya pang American culture kasi ano eh, Harley eh. Saan tayo dyan? Saan tayo dyan? Pares lang ba yan? Pares lang. Dito lang tayo. Pares lang. Wow! Oh guys, kitang-kita nyo naman kung nasan tayo. Woo! The sunset, man! What? The land of the rising sunset? The land of the falling sunset? Shit! What a view! Sayang lang talaga, no, na hindi ko na mindset na pumunta sa Mount Fuji. Kung mindset ko pumunta sa Mount Fuji, 2 araw ako mag-rent ng motor, hindi lang isa. Para yung isa preparation, para malaman ko yung ganito, para ma-familiar ako sa daan. Tapos pag yung pangalawang araw, doon ako pupunta sa Fuji kahit mag-isa. Ay, grabe. Kita niyo yung view kanina, no? Masa likod ulit natin yung Harley. What? 250. Yeah, Rebel. Yeah. Tinanong niya kung Rebel. Ayun, 250 nga. Rebel 250, sabi natin. Sukoda sisa. Rebel Sudaka sisa. Yeah, 250. Rebel Sukoda sisa. Yes. Si, oui. That para sagot ko, oui. Oui, Rebel Sudaka sisa. Linis ng daan, oh. Walang kabasu-basura. Yun lang, maraming nga lang stoplight siguro dito sa dinaanan natin. Pero okay lang, malapit na tayo. Diretso na lang pala eh. 13 minutes na lang guys, nandun na tayo. Yun na ata yung mga narinig natin. Baka dun galing yung mga yun. Hindi tayo dyan. Dito at tayo sa baba. Tama, dito tayo sa baba. Bakit? Airport yan eh. Oo, diba? Oo, sana hindi tayo mali. Okay, tama tayo. Tundan lang natin. Ito guys, mapapansin nyo, ako lang talaga mag-isa to. Wala akong kasama na marunong maghapon. Wala akong kasama na nagmo-motor. Yung tour guide namin, tinanong ko nga siya kung saan may bilihan ng motor. Sabi sa akin, doon sa, may mga Ferrari doon. Ayun, sabi ko, okay po. Kasi alam ko na hindi siya ganun kaano sa motor. So wala akong napagtanong ang iba. So sariling lang talaga to, diskarte na may search sa YouTube, TikTok na mga nagsishare din. Kaso since kulang sila, so iba-iba yun na natin. Kaya ngayon pinipilit ko na yung isi-share ko sa inyo sa YouTube is kumpleto na, as in all in one. Wala ka nang hanapin sa iba yung kung ano yung proseso. Maliban lang dun sa pagkuha ng AAP kasi online ko siya ginawa. Lahat na nakita ko sa YouTube, pinag-combine ko lang. Pero syempre yung pagkipag-usap dito, ako na yun, diskarte ko na yun. Nakita nyo naman eh kung paano ako maghapon eh, diba? So ito na, medyo nakakalito na kung saan ako pupunta. Medyo di ko gets tong maps. What is this? Okay, dito tayo sa ilalim. Sorry, nabagalan sila sa akin. Sorry. Meron pala ako mga kasunod, di ko alam. Sorry naman. Ayun, dito talaga. Saan ba ang overtaken nila? Sa kabila ba? Mali ata ako. Baka dito sila overtake. Oh, ang dilim. Yun, sorry. Sorry guys. Hindi ko alam eh. Hindi ko po alam kung saan kayo overtake eh. Baka nasa fast lane ako. Dapat ata dito ako sa loob. Sorry po. Pasensya na kayo. Sumimasen. Hindi ko napansin na may mga kasunod pala ako. Ayun, fast lane nga to, no? So ito yung sinabi niya na tunnel na mahaba. Kaya pala biniblinkeran na ako. Hindi ko naman po alam eh. Ayun, nakaka-80 tayo dito. Saan ba? Bakit mo ko iniilawan? Saan ba? Nalilito tuloy ako kung saan sila overtake. Mahaba naman eh itong na to, tunnel na to. Ay nako, ang bagal ng motor natin. Layo haba. Ilang minuto kaya to? At least dito medyo hindi ganun kalamig.
Ilang sasakyan na kaya overtake sa akin? Dami na. Nakaka-pressure mag-drive dito ng mabagal. Parang di-judge ako ng mga tao. Yun, dyan tayo pumunta sa Omihataru parking area. So magle-left pala tayo. So tama lang na dito tayo sa side na to. Okay, palabas na tayo sa tunnel na to. Pero kung feeling ko kung takbo natin dito 110, 120, mabilis lang eh. Kaso takbo natin 80 eh. Ayan, dito tayo pupunta. Ayun, dito pala guys. P. So parking. Wow, ang lamig. Saan? Hindi ba dun pa? Saan na guys? Ito. Kasi masyado ka naman eh. Wow, may cruise ship. Ano yun? Konnichiwa. Konnichiwa. Ayun, dito tayo. Ayun, ang motorcycle parking. Ayun ang mga motor dito guys, oh. Okay guys, andito na tayo sa Omihataru. Anong Honda to? Ito ay di ko alam. Tapos ito Yamaha na classic, 'di ba? Ito ay ano to? Yamaha din na di ko alam. Tapos Honda GB 350 yung isa doon. Ito ADB, oh. XADV. XADV pala to. Parang nanliit siya dito. Tapos ito ay Kawasaki Eliminator. So yan guys, tara, akit muna tayo doon. Tingnan natin kung ano meron. Tingnan natin kung ano meron dito. Ito parking, dyan tayo sa first floor. Parking second floor, third floor. Parking din mula sa Kawasaki. Tapos ito shop, tapos Grand Deck. Doon tayo sa shop muna, sa fourth floor. Yun na guys, dumiretso na ako dito sa roof deck. Oh my god, seryoso ba to? Grabe naman to. Sayang di ko inabutan yung sunset. What a view. Ang maganda pa dito, nakapunta tayo dito ng nakamotor. Hindi galing sa tour. Tignan mo naman. Oh my god. Kita mo yung mga city, oh. Ayun, oh. Guys, pag pupunta kayo dito sa Japan at magmomotor kayo, isa to sa mga dapat nyo mapuntahan. Tingnan nyo. Tokyo Bay to, nasa harap ko. Para tayong nasa Titanic. Pero malupit dito, hindi to cruise ship. Parang ano to, yung ginawa talaga nila na nasa gitna ng tulay. Kaya ganun kaganda. Tingnan nyo naman, oh. Ito yan, oh, Omihataru. Shish, dito muna ako tatambay. Galing guys, nasa gitna talaga siya ng tulay, oh. Ayun, oh, ang daming connecting na tulay. Siya yung pinakagitna. So kaya palang traffic, marami ring turistang pumupunta dito. Kasi grabe naman, napakaganda naman. Pwede ka dito tumambay talaga. Mas maganda dito kung sunset, no? O, diba, picture si Idol, naka-flex po. Yan yung outfit natin. Dito sa kabila, wala masyado kasi nasa kabila yung sunset eh. Pero pag gabi to, paikot na to. Yan yung buwan, no? Pero tatakot ako, para akong nalaglag. Biruin nyo yun. Nakapunta ako dito ng nakamotor. Dami rin nakamotor doon sa baba. Paparating pa lang rin sila. Di guys, medyo natatakot ako. Parang malalaglag ako. So yung mga binayad ko para sa international license, yung pag-rent ng motor,
Nakakulang-kulang din umabot sa 10k or let's say around 10 to 12k. So worth it yun. Kasi na-experience natin mag-drive ng motor sa Japan. Napunta tayo sa iba't ibang lugar. Tapos na pag-drive tayo sa baliktad na daan sa left drive lane ba tawag doon. Tapos nakapunta pa tayo dito along Tokyo Bay. Kaya hindi mapapalitan nung experience yung ginastos. Kaya kung ako sa inyo guys, sa mga nanonood sa akin dyan, sulitin nyo na. You only live once. Kaya yung mga bagay na gusto nyo gawin nyo na. Dahil pag tumanda tayo tas di nyo pa nagawa yun, parang panghinayangan nyo. Kaya parang kung ano naman mangyari sa akin sa pagmamotor ko na mga mapuntahan ko lugar, isa to sa pinaka best. Kaya nasa core memory ko na to. MotoGP all the way from Japan. Pinabati ko ng Happy New Year.